says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the Hello, mic blessings testing, that I sound check. Hello. Thank you, Lord. Thank you. Amen. With a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maulan na gabi dito po sa amin sa mga oras na ito. Hallelujah, muli po tayong magsama-sama sa gabing ito at medyo pasensya na po kayo. Medyo nagulat tayo sa umpisa mga kapatid. Akala natin hindi pa tayo naka-live. Kaya yun, praise God, medyo napasigaw po tayo ng konti. Hallelujah, sa ating pasasalamat sa Panginoon dahil po sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. But anyway, mga kapatid, welcome po kayong lahat sa gabing ito dito po sa ating gawain. Praise God. At muli na naman po tayong mag-aaral sa mga salita ng Diyos at lubos na umaasa lagi mga kapatid na tayo po'y sasamahan ng Panginoon. Wala nang pinakamahalaga sa ating buhay kundi ang lagi po natin kasama ang presensya ng Diyos. Alam po natin at sigurado po tayo kung sino ang ating pinaglilingkuran, sino ang ating sinasamba. Ito ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos, hallelujah, na gumawa ng langit at lupa. At ang iisang Diyos na naihayag sa laman, walang iba kundi ang kanyang pangalan, si Jesus Christ, mga kapatid. At tayo nagpapasalamat na lubos po natin siyang nakikilala, hallelujah, sa ating mga buhay at bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ayan. Hallelujah. At kumusta po kayong lahat mga kapatid? Kumusta po ang mga nakaraang araw? Praise God. Kumusta ang inyong mga buhay? Alam ko tayong lahat ay nagtatagumpay sapagkat andito pa rin po tayo na nanatili, hallelujah, na gumawa ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit sa likod ng maraming pagsubok, likod ng maraming circumstansya, all along the way, mga kapatid, subalit ang Diyos ay nandyan na laging tapat sa bawat isa sa atin. Ayan. Praise God. Lift your voice. Thank you, Lord, for all you've done in our lives. We want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Alright, ayan po mga kapatid, medyo pasensya po kayo na hallelujah, wala po akong monitor dito at yung monitor ko parang may diferensya yata. Praise God, di ko makikita yung inyong mga comments at praise God, sa mga oras na ito mga kapatid, hayaan yung babatiin ko muna lahat po nating mga taga-subaybay, mga followers ni Jesus Christ at mga tagasunod din po sa mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat, nandyan po kayong lagi nakaabang mga kapatid at ako po'y nagpapasalamat. Praise God. Kapanunood ko lang po ng programa ni Pastor Jerry Oriana. Napakagandang paksa po ang napag-usapan sa gabing ito at ito po'y patungkol sa mga pamilya at naging relasyon ng mga parents po, no? Praise God, mga magulang sa kanilang mga anak. At lalong-lalo, higit lalo mga kapatid, ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, siguro yung iba na nalagpasan na po natin ng mga pagbati, mga comments. Pasensya na po kayo kung hindi po natin nababasa. Pero pagsikapan ko po mga kapatid na mabati man lang ang lahat sa atin sa gabing ito. Sister Juan Loreno Ramey, dyan sa California, magandang
umaga po. Sister Joylyn Valenzuela Rafael dyan sa Quezon City, magandang umaga din po. O magandang gabi, I mean, mga kapatid. Sister Tara Vergara Villanida and Kadungog family dyan sa Kimagango, magandang gabi din po sa inyong lahat. Sister Carmelita, good evening po Pastor Art, magandang gabi din po sa iyo Sister Carmelita. Hallelujah. Kay Ruby Balandan Kamighod, maayong gabi Pastor, watching from Davao City. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Davao City? Umuulan pa po ba dyan? Praise God, ingat po kayo lagi mga kapatid. Sister Isaiah Dugo, good evening Pastor, God is good and great all the time. Totoo po yan, napakabuti ng Diyos at lagi po siyang naghahari, pinakamalaking Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat Sister Isaiah Dugo. Sister Carmelita, sabi niya, watching Pastor Art, sana bigyan at biyayaan po tayo ng magandang signal ngayong gabi mga kapatid para tuloy-tuloy po ang ating pangangaral sa mga salita ng Diyos. Sister Alma, UPC Almas Law, God bless po Pastor Art at sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat din po Sister Almas Law dyan sa Hong Kong. Magandang gabi din po sa iyo dyan. Good evening Pastor Art, watching from Quezon City. God bless you. Mula po kay Sister Joylyn Rafael. Sister Andy Lab of Galis, ayan, maayong gabi Pastor, God bless you always and family at sa lahat ng mga kapatid. Ayan, binabati po tayo mula sa Hong Kong ni Sister Andy Lab of Galis. Brother Anthony Tonyeng Castillo, good morning Pastor. Good morning everyone. God bless us all. Hallelujah. Totoo yan, good morning dyan sa Canada. Particular dyan sa Toronto kay Brother Anthony Tonyeng Castillo, dyan sa Vancouver, Canada, kina Sister Dolores Saranya Rotersos, magandang umaga po sa inyo, kay Charina at kay Mark at sa inyong lahat po dyan sa Vancouver, Canada also good morning. Brother Winston Gobantis, good evening Pastor Art, watching from Davao City. Magandang gabi po Brother Winston Gobantis. And Michael Mahinay Ortaniza, mention ni Sister Almas Law. Hallelujah. Yes, amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Sabi ni Sister Carmelita. Ayan. UPC Almaslo, Annabella Caberte, mention ka din ni Sister Almaslo. Good evening pala dyan sa atin sa Pinas, Pastor, mula kay Brother Tonyeng Castillo. Pastor Rogen Tapangan Ribuyas, we are serving the only one God, Jesus Christ. Amen po tayo dyan, Pastor. Nahirapan na nga tayo minsan, hallelujah, na nagsusumikap, sambahin ang nag-iisang Diyos. Ano pa kaya kung dalawa o tatlo? Mahirap rin niyang balansin, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, hallelujah, He is a jealous God. Kaya mahirap pag tatlong Diyos yung paglingkuran natin, mahirap ipantay-pantay at i-divide yung ating mga oras upang hindi po sila magsiselos to one another. Kaya tayo nagpapasalamat, nagkaroon po tayo at nakatanggap ng katotohanan, nagkaroon ng kapahayagan ang nag-iisang Diyos na naihayag sa laman, ang pangalan ay walang iba kundi si Jesus Christ. At buhay siya na ating nararamdaman sa gabing ito. Sister Maricel Besa, mention ka na rin ni Sister Almas Law, Jeremiah Dugo, Jefferson Dugho, Itzel Suerte, Chloe Muesco Tambalos, and Henry Hamco. Mention din kayo ni Sister Isaiah Dugho. Praise God. Hallelujah. And then Melvin Montenegro Mendez. Hallelujah. Magandang gabi po sa iyo dyan, Brother Melvin Montenegro Mendez. Sister Anacel Inantay, good evening, Pastor, og sa tanan ng mga kaigsuunan. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat. Thank you for watching. Si Bongla Versilio, good evening, Pastor, from Montalban, Rizal. Ayan, kumusta na po kayo dyan sa Montalban, Rizal? Kasama rin dyan si Pastor Cesar Virano. Magandang gabi po sa inyo. Pastor Ronald Mactanghal, good evening, Pastor Art Acuesta. God bless po. Maraming salamat po, Pastor Ronald Mactanghal at kaya Sister Tanghal po dyan. Praise God sa inyo sa UPC Lumboy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Good evening, Pastor Aracuesta and family. Magandang gabi din po, Sister Tara Vergara Abilianida. Syra May Mandabon, La
Lanestosa. Ayan, Kim Marie Palma, Kia Marie Palma. Ayan, mention kayo ni Syra May. And then, Pinoy Channel Andorra. Magandang gabi, Brother Don Mabagod. At sa Eagles Wings Group, mga kapatid, Happy Fasting Day. Nag-uumpisa po yung fasting ngayong gabi hanggang bukas na araw. At alas 5 po bukas, meron pong live o may Zoom Praise God Fellowship na gagawin, at ang mga ngaral po sa atin bukas na araw, walang iba kundi ang ating member ng Executive Board, Pastor Vic Abilia or Francisco Abilia, ang ating buting pastor sa Dumaguete United Pentecostal Church. And then mention naman, mga kapatid, Sister Melissa Angatbele mula po kay Sister Almaslo. And then Michael Padilla Tutor, good evening Pastor Art, watching from Cagayan de Oro City. Ayan, kumusta po kayo dyan sa CDO? Praise God, naway ang Diyos ay lubos na nagpapala po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. We also thank God for everything. Flor de Lisa Moreno, good evening, Pastor. God bless everyone. Magandang gabi din po, Sister Flor de Lisa Moreno. Thank you for watching. ED Region, mention din ni Sister Almaslo. And also Sister Anita Tijares, blessed evening, Pastor, og sa tanang mga viewers. Ayan, binabati po tayong lahat ni Sister Anita Tijares. Ayan. And then, mga kapatid, praise God, si Syra May Mandabon Lanestosa, Sarah Jane A. Balasabas, and then Kia Marie Palma, Gerson Diocampo Banawan. Mention kayo ni Sister Syra May. Purihin ang Panginoon. And then, mga kapatid, praise God, si Helen Calago. Mention din po ni Sister Flor de Lisa Moreno. And then, mula po kay Faith Haven, good morning, Pastor, and to all viewers. You are welcome, Jesus, to move in our midst, minister with healing by the power of your word and the authority of your name. Maraming salamat, Sister Elsie Ferolino Manriquez. Thank you also for joining us tonight. Thank you for the prayers. Thank you for your in agreement of what we are praying tonight. That God, praise God, will move and will take dominion over this service tonight. God bless you po. Amen. Ayan, from George de la Cruz. Glory and honor belongs to Jesus. Hallelujah. Maayong gabi, Pastor Art. And then, nakapuli na po ang aking utod gikan sa operasyon po. Glory to Jesus. Nagpagaling na po siya. Karon, damo gid na salamat sa Panginoon. Ayan, maraming salamat. Hallelujah. Ito pala yung pinag-pray natin na kapatid ni Brother George de la Cruz na nagpapa-opera. At tayo nagpapasalamat na siya po'y nagpatutuo sa gabing ito na umuwi na po at nagpapagaling na lang po ang kanyang kapatid at naging successful. Matagumpay po ang kanyang operasyon. And glory be to the Lord. Thank you, Jesus. And then, good evening, Pastor, mula kay Sarah Jane Enriquez Balazabas. Good evening din po. God bless, Pastor Art, og sa tanang mga viewers mula po kay Sister Almaslo. Huwag po ninyong kalimutan, i-share po ang live video na ito, magme-mention at magko-comment at any reaction, welcome po. Ikinagagalak po natin yan, mga kapatid. At tayo po'y natutuwa na naging kabahagi po kayo sa gawain sa gabing ito. Ayan, mula po kay Sister Iris Canlit Puklawan, pa-shout out kay Sister Annabel Caberte, Sis Maricel Besa, Sis Jerain Sumikad, hallelujah, Pastora Melissa Angatbele, Pastor Jairo Inte, Pastor Richard Francisco Manaloto, Pastor Brando Salilan, and Pastor Rogin Ribuyas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mention kayo ni Sister Iris Puklawan. Ayan. And then, mga kapatid, praise God, mula po kay magandang gabi din kay Sister Flor de Lisa Moreno. Hello, Pastor Arnold Cuesta. Musta po kayo? Mabuti po, Sister Flor de Lisa. And then, mga kapatid, kay Claire Domayas Usiones, B.A. Pastor Art, God bless po. Magandang gabi din po sa inyo dyan, Sister Ibing, Brother Joel, hallelujah, Usiones dyan sa Kialig Magsaysay, Davao del Sur. Michael Padilla Tutor, magandang gabi din po. Sister Joylyn Canduli Madrid, La Madrid,
Good afternoon po, Pastor Art. God bless po. Ito po ay mula po sa Europe, mga kapatid. And then, mga kapatid, hallelujah, Sarah Jane Enriquez Balasabas, mention niya si Mercy Almario Kabaluan. And then, mga kapatid, si Joshua Navarro Chia, mention ni Brother Michael Padilla Tutor. And then Shirley Toledo, good evening po Pastor Art, good evening po sa lahat, magandang gabi din po sa iyo, Sister Shirley Toledo. Ayan mga kapatid, praise God, purihin po ang ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah, at sa gabing ito ay magpapatuloy po tayo mga kapatid, praise God, sa ating mga pabati habang sa isang cellphone ko po ay may tumatawag. Sasagutin lang po ni Sister Alma. Ito tuloy-tuloy po tayo kay Ruby Balandan Kumigod. God is good all the time, Pastor. Kaluoy sa Ginoo, wala naman sad ulan. Thank you po sa pag-mention. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Medyo humupa na po yung ulan. Jumi Villanueva Facon, good evening Pastor Art, God bless. Maraming salamat po. Ayan mga kapatid, mention din si Mark Anthony Dumayas Osyones dyan sa Australia. Mula po kay Sister Claire Dumayas Osyones. Ella Velez, magandang gabi po mga kapatid, and thank you sa pag-mention. Bibski Monternel, good evening Pastor Art and God bless po. Maraming salamat. Marlon Parmosa, good night Pastor. Maraming salamat. And then mga kapatid, UPC Sila Bilingan Mabayamban, magandang gabi din po. Praise God. At maraming salamat sa pag-mention po ninyo ng inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa gabing ito. Praise God, purihin ang buhay na Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Praise God, maraming salamat mga kapatid. Si Oli Katsuela, watching from UK. God bless po, Pastor Art. Magandang gabi din po, Sister Oli Katsuela. Hallelujah, dyan po sa United Kingdom. Purihin ang Panginoon, magandang araw po sa inyo. Sister Mary Grace Delfinado Castillo, amen po. Maraming salamat. And then mga kapatid, patuloy po tayo at patuloy rin po kayong magme-mention. Lilia Rosios Ordista, shout out sa kay Arcel Usios Ordista. Ayan, magandang gabi din po. Bilin Morillo, good evening Pastor and God bless. Maraming salamat Sister Bilin Morillo. Aisa Gabriel Camposano, good evening Pastor. Dito po kami sa Pisante Hospital. Sa Libungan, pa-prayer request kami kay Mama Duding Camposano. Ayan, medyo nawala, praise God. Ayan mga kapatid, magpipray po tayo, hallelujah, dyan sa mga kamag-anak ni Sister Aisa Camposano. Praise God, siguro titingnan lang po ni Sister Alma and then ibalik po kasi nalagpasan tayo. Ang bilis ng takbo ng ating comment section mga kapatid. Pero wag po kayong mag-alala, patuloy po kaming mananalangin para sa kagalingan po ng ating mga pasyente na mga kapatid na nandyan po sa Pisante Hospital sa Libungan sa gabing ito. Ayan, mention na rin po si Pastor Francisco Abilia dyan sa Dumaguete City. And then mga kapatid, Sister Belen Morillo watching from UPC Bacolod City. Kumusta na kamuda tanan sa Bacolod? Mga kasimanwa naton ng mga kahilong guhanda. Praise God. Halunggid ka mo pirmi kagan Diyos magpakamaayo sa inyo tanan. And then mga kapatid, Pinoy Channel Andorra. Praise God. Naninood po ngayon mga kapatid si Brother Don Mabagod hambang nagtatrabaho. Maraming salamat Brother Don. Si Ichel Suerte, praise God. Isaiah Dugo, thanks ma'am, sabi niya. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Ayan, nagme-mention naman si Brother, Sister Anita Tijares, and then Sister Alma Slow, praise God, and then Flor de Lisa Mourinho. Maraming salamat mga kapatid. And also Brother Orly Wasawas, good night brothers and sisters of Midzayap. Maraming salamat and belated happy birthday Brother Orly Wasawas dyan sa United Kingdom, particular sa Isle of Man. Ayan. Praise God, Sister Lorna Hertos also is watching tonight. Maraming salamat, Sister Lorna. Mention na rin po, Sister Annabel Mahinay, mula po kay Flor de Lisa Mourinho. And then Iris Canley, Puklawan, Tata Pilapil Mindes, mention na rin po. Sister Wing Ibardolasa, good evening, Pastor Art and family. God bless po. Maraming salamat, Sister Wing. And then mga kapatid, si Abed Joshua Salvacion, mention na rin po.
At maraming minmensyon si Sir Brother Michael Padilla, tutor. Pastor Tata Pilapil Mindes, Ibisasing Masaglang, Pastor Midruel Regidor, Ibisasing Masadlang, hallelujah, and Pastor Roland Florentino, and then Pastor Michael Reyna Manharis. Praise God, magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah, dyan sa Cagayan de Oro City. And then mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. Hallelujah. Marami na rin na-mention si Brother Anthony Tunying Castillo. Maraming salamat sa inyong pag-share, sa inyong pag-mention, sa inyong mga reaction. Maraming salamat mga kapatid. Ipagpauman ninyo po. Di ko na po ma-mention lahat. Sumalit, praise God. Ayan, mahal ko po kayong lahat mga kapatid. At pinagsisikapan po natin na may pangaral sa gabing ito ang mga salita ng Diyos na ang siya namang magpapalakas sa ating buhay spiritual at sa ating makalangit na relasyon sa ating buhay na Diyos. Ayan. Hallelujah. Mention na rin po si Pastor Richard Manaloto and then si Brother Sam Aguhitas. Good evening, Pastor, watching from Pasig City, Iloilo. Ayan, maayong gabi sa inyo tananda sa Iloilo, partikular sa Pasig City. God bless you po. And then mga kapatid, si Brother Bunjo Nolyora. Hi Pastor, gandang gabi sa iyo and God bless. Salamat sa Pastor sa pag-pray mo sa asawa ko. Nanganak na siya na normal ang pag-anak niya. Di na siya dinagdagan ng dugo. Thanks sa God, napakabuti niya. Ayan, isa rin po nito mga kapatid na dinala natin ang prayer request sa Brother Binjon Nolyora sa panganganak po ng kanyang asawa at naging normal po ang kanyang delivery at di na po dinagdagan ng dugo at ngayon, hallelujah, umuwi na at nagpapalaki na ng kanyang anak mga kapatid. Ayan. Purihin ang Panginoon. He's been good all the time mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, Ma'am Susan Saison. Ayan, mention na naman po mga kapatid ni Sister Alma Slow. And then, hallelujah, marami pang iba mga kapatid ang na-mention sa gabing ito. Praise God. Our Lord, our God, Jesus Christ, is all we need and more than enough to live a wonderful life. Love you, Jesus. Ayan, totoo po yan mga kapatid. Wala nang ibang pinakahiling natin sa Panginoon ang mabuhay po tayong kasama ang presensya ng Diyos sapagkat sa Kanya lamang ang ating tiyak na kasiguruhan. Hallelujah. And then God is good, hallelujah, to you all the time. Maraming salamat. Maraming salamat, Sister Iris Canlit Puklawan. Maraming salamat sa 4 p.m. Prayer Warrior for the opportunity to share to you yesterday. Praise God sa Word of God. Thank you for that group. Napakalakas po ng kapangyarihan ng Diyos. Napakalakas po ng anointing ng Ginoo, ng Panginoon yan dahil sa inyong mga pananalangin. And let's just continue to pray and pray until something happens, mga kapatid. Hanggang sa may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan, si Ichel Suerte. Shout out, Pastor. I'm watching you in Libungan. May God bless us all. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Libungan. Purin ang ating Panginoong Jesucristo. Blessed evening po, Pastor Art, at sa lahat ng mga viewers from Villa at Tilio. Ayan. Mga kapatid, praise God, maya-maya po lamang ay dadako na po tayo sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. At praise God, hindi po tayo magtatagal. Maraming salamat. Well appreciated ang lahat po ninyong mga comments, ang lahat po ninyong pagme-mention, ang lahat po ninyong pag-share. Ito pong lahat ay alam ko, praise God, na nakikita ng Diyos gaano po kayo kasipag, gaano po kayo praise God, yung nandyan talaga yung pag-ibig nyo sa Diyos na maari po kayong makapagbahagi ng mga salita ng Diyos kahit man lang po mga kapatid sa pagme-mention ng inyong mga kakilala upang sila din po ay makinabang. Praise God at makapakinig ng mga salita ng Diyos at sa lahat na ng mga nagwa-watch party, sa lahat mga kapatid na re-replay ng ating video, ngayon pa lamang I declare blessings upon your life mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at sa mga oras na ito,
pansamantala po tayong manalangin. Bago po, Sister Ann Ochirona Calzarin. Good evening po, Pastor, watching from Paranaque. Kayong lahat po dyan sa Metro Manila, dyan sa Paranaque, dyan sa Muntinlupa, praise God, at sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao. Maging sa Middle East, North America, sa Australia, dyan sa New Zealand, Brunei Darussalam, dyan sa Kuwait, lahat-lahat po kayo ay binabati ko ng isang magandang gabi. Praise the Lord. Si Maria Dora Castillo, God bless sa atin lahat. Alam ko po yan, mga kapatid. Praise God, at sigurado po tayong pagpalain po tayo ng Panginoon, lahat-lahat po tayo sa gabing ito. And then Sister Tess Casiano, good evening mga kapatid from UPC San Pablo, Laguna. God bless po sa inyo, Pastor. Maraming salamat. Casiano family, lagi po kayong nanonood. Maraming salamat and God bless you all. Si Brother Giovanni Sumaya, good evening, Pastor. God bless you. Maraming salamat. And also, hallelujah, magandang gabi ito, Pastor Nilo Ocho Plaza. God bless, Pastor Art. Maraming salamat, Pastor Nilo. Diyan mga kapatid sa New Life, Hong Kong. Hallelujah. At abangan din po natin ang programa ni Pastor Nilo Plaza sa Oracles of God. Nagsishare po siya halos gabi-gabi ng mga salita ng Diyos. Sister Jerena Subikad sa Banal. Hallelujah. Sabi niya, Pastor, God bless you. Maraming salamat din po. And then Jerby Kolyama, magandang gabi, Pastor. Nanood po ako, nasa Jensen ako, Barangay Buluan. Prayer request po kay Pastor Lester Gabiola, complete healing. Ayan, may isa po tayong pastor na may kahilingan po para sa kagalingan at kumpletong kagalingan sa gabing ito kay Pastor Lester Gabiola. Inaanak ko po to mga kapatid at ipananalangin po natin sa gabing ito. Maging ang mga prayer request na ipinaabot po sa atin na hindi natin nababasa, medyo nalagpasan po tayo, babalikan po natin yan. Huwag po kayong hallelujah magtampo mga kapatid. Alam ko na ngayon pa lamang dinideclare na po natin ang tagumpay at dinideclare ko na rin po, praise God, ang kapangyarihan ng Diyos. Meron pong dalawang prayer request dito. Isa-isahin po natin. Isang pastor, si Pastor Lester Gabiola. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. By the authority of the Word of God. Hallelujah. And by the power of the name of Jesus. Panginoon, Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na hanggang ngayon ay gumagawa ng himala. Nagpapagaling ng mga karamdaman, anumang uri ito, Panginoon, makapangyarihan ka at kaya mong pagalingin. Inalalapit po namin sa iyong harapan ang prayer request ni Jerby Kolyama, para kay Pastor Lester Gabiola, para po sa kanyang kagalingan sa gabing ito. Hallelujah, hindi ko po alam ano ang naging dahilan ng karamdaman. Subalit kung ito ay nagmumula man sa masamang espiritu at gawain ng dyablo, sa oras na ito, winawasa ko ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. I destroy every territories. I destroy every pavilion of the devil right now. In Jesus' name, I bind the power of darkness at ito ay tinatapon ko sa bottomless pit at sinisira ko lahat ng demonyo na may kagagawan ng karamdaman in Jesus' name. And I loose and release the power of the Holy Ghost, the power of the name of Jesus, to give the complete healing right now. Gagaling sa oras na ito si Pastor Lester Gabiola in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Release and loose and release the power and the healing touch of Jesus. In Jesus' name. Amen.
Ayan mga kapatid, stay tuned po kayo. Praise God, may magandang paksa na ating pag-uusapan at ipagpapatuloy sa gabing ito. Praise God. Bigyan lamang natin ng daan itong mahalagang mga prayer request. Meron pa po yung isa mula po kay Sister Philomena Dinsay. Prayer request para kay Pastor Jabez. Ara siya sa hospital. Babaiya platelet. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. And then maraming salamat Sister Feli sa pinapaabot po na prayer request sa gabing ito para po kay Pastor Jabez. Nasa hospital po, baba po raw ang kanyang platelet. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alam ko, Panginoon, every powers of darkness, every evil spirit, ang lahat ng mga dahilan ng karamdaman ay winasak mo na at itinapon na namin, hallelujah, sa lugar na kung saan ito'y mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya sa gabing ito, nararamdaman po namin, hallelujah, ang kompletong kalayaan upang lumapit sa iyo, Panginoon, at ilapit ang lahat ng mga prayer request, lalong-lalo na kay Pastor Jabez Dinsay. Sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, na nasa hospital, praise God, hipuin mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Hallelujah. At inaangkin po namin ang kumplitong kagalingan. Higit lalo, O Diyos, ang kanyang platelet, Panginoon, ay tataas, O Diyos. Walang infeksyon, walang komplikasyon na maari, Panginoon, nadadapo sa kanyang katawan. At sa oras na ito, I loose and release the healing touch of Jesus. Ang kagalingan at ang iyong makapayarihang kamay ay hipuin mo ang katawan ni Pastor Jabez upang gumaling sa oras na ito. In Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you for that healing in Jesus' name. Amen and amen. Ayan mga kapatid, maraming salamat sa kagalingan sa pangalan ng ating Panginoon. At huwag po kayong magatubiling magpaabot po ng inyong mga prayer request. Hallelujah. Kung may mga bagay po kayo na naisilingin natin sa Panginoon sa gabing ito, hallelujah, meron po tayong kalayaan ng dahil sa Panginoong Jesucristo. Ims Balmoria, magandang gabi. Amalia Ilocero Pandihito, magandang gabi din po. Praise God. Andy Love of Galis, magandang gabi. Aris Vince, magandang gabi. Jimmy Ramat, magandang gabi. Hallelujah. Dandy Martizano, magandang gabi. Praise God and thank you for the appreciation. Sabi niya, Happy Pastors Appreciation Month kay Pastor sa tanan nga mga pastor sang UPC. God bless. Pahabo lang, praise God, ang cake daw. Salamat sa tanan nimo kaayo sa amon kag sa tanan UPC Midsayap. Mabuhay. Maraming salamat, Brother Dondon. Hallelujah. Si Jaya Yang, magandang gabi. Esther Alieda, magandang gabi. Praise God. And then si Nilisa Padilla, magandang gabi mga kapatid. Mary Grace Ligarda Bukles, magandang gabi. Praise God. At sa inyong lahat, hallelujah, purin ang ating Panginoon. Hallelujah. And then si Lisalda Hermohines, magandang gabi. And also Sister Mary Lo or Mary Linky dyan sa Australia, magandang gabi din po. Maraming salamat. Giselle Chris Colina, maayong gabi Pastor, watching again in Davao. God bless Pastor. Maraming salamat. Jaya Yang, good evening Pastor, God bless you and more po. Pa-shoutout daw kay Papa Joel Masukol po. Ayan, magandang gabi po kay Joel Masukol. Annabelle Sky May, watching from Riyadh. Diyan sa Riyadh, magandang gabi sa inyong lahat. Praise God. Amen. Maraming salamat. At oras na po mga kapatid, Aison Ramlik, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers. Ayan, tayo nagpapasalamat Panginoon, kayo na lang po yung magbabatian dyan. Dyan sa ating comment section, nag-iisa lang po ang inyong lingkod. At hindi ko mo makayanan, ako po'y natutuwa na lagi pong sinusubaybayan ang gawain ito. At marami po tayong mga kaibigan, mga kapatiran, praise God, na handang makikinig ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Father, Lord Jesus, kami muli ay lumalapit sa iyo sa gabing ito upang manalangin para po sa inyong mga salita, Panginoon.
Wala pong magagawa ang iyong lingkod. Hallelujah, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba, Panginoon, sapagkat meron po kaming mga kahinaan, meron din po kaming mga limitations. Hallelujah, praise God. Ikaw ang Diyos na naging kompleto at sapat sa aming mga buhay. Ang iyong mga salita ay para sa iyong mga anak sa gabing ito. Ilais mo pong patibayin ang kanilang pananampalataya. Praise God. Kaya Panginoon, alam namin na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sabang aming binubuksan ang aming mga puso at hinahayaan ang iyong banal na Espiritu na ang siyang mangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Naway maramdaman po namin ang iyong makalangit na hipo, Panginoon. Maramdaman po namin ang iyong makalangit na pag-ibig at ang tunay na kapayapaan sa gabing ito. Hallelujah. Ikaw po ang magpapagaan ng aming mga kabigatan. Ano mang burden mayroon ang iyong mga anak sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang aming katugunan. Hallelujah. And I declare victory sa ngayon pa lamang. Hallelujah. Habang nag-tune in ang aming mga kapatiran, pagpalain mo na po sila. Tatanggap na po sila ng mga makalangit na pagpapala by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Hallelujah. Lalong-lalo na ang kagalingan. Hallelujah. Maramdaman po nila sa gabing ito because you're a real God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na tunay at buhay. Hallelujah sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Ay mga kapatid, pinapa-shoutout din po ang 4 p.m. Bible Study. We are so blessed kahapon, Pastor. Maraming salamat. And also Bernard Lubay, magandang gabi. And Sarah Sianpeng, magandang gabi po, Pastor, and God bless you. Purihin po ang ating Panginoon. Good evening, Pastor, from Lehertos Ligaspi family, dyan po sa Pigkawayan. Praise God. And then sabi po ni Sister Maricel Besa, magandang hapon, Pastor Art. Minaw lang ko kay busy kaayo, kay naay bisita unya, nag-andamig, Madam. God bless you, Pastor Art, og sa tanang mga viewers. Dan sharing na po, Pastor, all group chat page at sa mga kaibigan. Maraming salamat. Shuni Milyamis Bakaron, magandang gabi. Maraming salamat. Mary Ann Mission, maraming salamat din po. Hallelujah at sa inyong lahat. Thank you for agreeing tonight. Hallelujah, hallelujah, lalong-lalo na sa ating mga prayer. Dwight Rodriguez, magandang gabi din po. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa gabing ito. Praise God, lalong-lalo na sa mga paksang ating napag-usapan na. Praise God. Tika, bago po ako makalimot, mayroong isang prayer request kanina nga medyo nalagpasan ko po. At pangako ko pong balikan natin. Ito po ay mula kay Aisa Gabriel Campusano. Sabi niya, good evening, Pastor. Dito po kami sa Pisante Hospital sa Libungan. Pa-prayer request kami kay Mama Duding Campusano. Di pa po siya gumigising hanggang ngayon po. God bless. Ito po yung isa sa mga nanay ng ating tagasunod sa ating gawain, Sister Aisa Campusano, na Gabriel Campusano ng nanay niya, I think, na-stroke po at nasa Pisante at comatose yata, nakokoma po. Praise God, hallelujah. At sa gabing ito ay tayo'y manalangin at maniniwala na ang Diyos, hallelujah, ay makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, hallelujah, ikaw ang tunay na Diyos naming pinaglilingkuran. At sa gabing ito, nararamdaman po namin ang tunay na kalayaan, Panginoon, sapagkat winasak mo na po ang lahat ng puwersa at lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng iyong pangalan at ng gawaing ito. Oh God, hallelujah, I pray tonight sa prayer request ni Sister Aisa Gabriel Campusano para sa kanyang Mama Duding Campusano na nasa Pisante Hospital sa mga oras na ito at hanggang sa oras na ito ay hindi pa po nagising.
Hallelujah. Tonight, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, I declare life. Hallelujah. I declare life in the name of Jesus. I loose and release healing, Panginoon, na sa oras na ito, gisingin mo po siya, Panginoon, mula po sa pagkakakumatos. Sa pangalan ni Jesus Christ, gagawa ka ng himala sa gabing ito, Panginoon. Nananalig po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. At sa pangalan ni Jesus Christ, in Jesus' name, in the name of Jesus, pagalingin mo, Panginoon, at ang iba pang may mga karamdaman sa gabing ito, tatanggapin po nila ang kagalingan sa pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Pastor Jerry Oriana. Hallelujah, for joining with me tonight in prayer that there will be healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Muli po mga kapatid, bigyan ko lang ninyo ako ng isang pagkakataon pa upang pasalamatan ang ating mga prayer groups. Meron po tayong na kung saan naging kabahagi po tayo ang 4 p.m. prayer group na pinangungunahan po ng ating mga kapatiran din na mga OFW abroad at ilang mga pastors na naging advisor po ng mga grupo kay Pastor Rolando Rosare dyan po sa Bloomingtree Church, UPC. At ang Eagles Wings na pinangunahan po ni Sister Almas Law, Sister Melissa Angat Belli, Brother Dondon Mabagod, and also Pastor Melvin Acuesta ng Kalinan, Davao City. Ito rin po ay isang grupo ng mga OFW na nagbubulunter, hallelujah, na mag-i-involve ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mga kapatid, nagkaisa po sila sa gabing ito sa prayer and fasting tomorrow and some fellowship bukas ng madaling araw, mga kapatid. Hallelujah. At kasali po natin sila na nanalangin na ang Panginoon ay gagawa ng himala, higit lalo, hindi lamang sa pagpapagaling sa may mga karamdaman at may mga prayer request, lalong-lalo na sa lahat, hallelujah, ang pag-aakay ng mas maraming kaluluwa, praise God, sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo at makarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at tumanggap, hallelujah, sa buong Ebanghelyo, hallelujah, ng kamatayan, paglibing at pagkabuhay magmuli. Praise God. At ito'y higit nating naunawaan. Ito po ang pagsisisi, ang pagtanggap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagtanggap ng banal na Espiritu. Kaya nagkaisa po tayo dito, mga kapatid. Good PM diya sa inyo, Pastor Art. Pastor, please pray for my son, Penjan Rotersos, nilagnat ng husto at ubo. Ayan, isa pang prayer request kay Penjan Rotersos. Anak po siya ni Sister Dolores. Meron pong ubo sa gabing ito. Ayan, i-mention po natin ang pangalan sa prayer. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, dinadala po namin, nilalapit po namin sa iyong harapan, Panginoon, ang prayer request ni Sister Dolores Saranya Rotersos para sa kanyang anak, hallelujah, na si Penjan Rotersos, na sa oras na ito ay may lagnat at may ubo. Sa kapamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ, sinasaway ko ang anumang karamdaman mula sa katawan at sinisira ko, hallelujah, sa pangalan ni Jesus Christ. Lagnat, wala kang karapatan, hallelujah, sa katawan na yan at umalis ka sa oras na ito in the name of Jesus. Hallelujah, yung ubo, anumang kadahilanan ng ubo, maging virus o bakterya, tinutunaw ko sa pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name, in the name of Jesus, I loose and release,
Hallelujah. The healing power of Jesus. I loose and release dominion over that sickness right now. In Jesus' name. You are the God that knows no distance. You are the God that knows no limit. You are God, the powerful of all. Hallelujah. And we want to live in reality, Panginoon. Ikaw ang Diyos nga ngayon sa oras na ito, lahat ng aming prayer request ay tinutugon mo na in Jesus' name. Amen and amen. Ayan mga kapatid, maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Tuloy-tuloy pa po tayo mga kapatid. At inaatasan ko lang rin po si Brother Art Francis at Sister Alma Aquesta na kasama ko po dito sa silid upang magmumonitor sa mga prayer request. At bago pa man magtatapos ang ating gawain sa gabing ito sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, balikan natin lahat ng mga prayer request. Hallelujah. At alam ko po na gumagawa at kumikilos ang Diyos sa gabing ito sa ating mga buhay. I love that, mga kapatid. In a Virg's Narciso, magandang gabi. Brother Jover Gabani, magandang gabi din po sa iyo. Amen. Ito mga kapatid, dadako na po tayo sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Praise God. Hallelujah. Babasa na naman po tayo ng isang talata mula po sa aklat ng Hebrews chapter number 10 and verse number 36. Hallelujah. Ito po ang maging batayan ng ating pag-aaral sa gabing ito in continuation. Praise God. Ipagpapatuloy po natin. Praise God, itong napag-usapan nating paksa noong nakaraang Martes. Mayroon po tayong magandang pinag-usapan mga kapatid. At ito pong paksang ito ay, praise God, it's all about endurance. Yung pagtitiis, sa Bisaya pa, hallelujah, ang paglahutay, ang pagpabilin, o ang pananatili, praise God, hanggang sa wakas. Anumang mga sirkumstansya, anumang mga pagsubok, anumang kahirapan, hallelujah, naging handa na po tayo at ipinaghanda natin ang ating mga sarili sapagkat ang pangako ng Diyos ay handa na po siyang tutuparin, hallelujah, sa ating mga buhay. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong manghihina sapagkat hindi po tayo tatalikuran. Hindi po tayo i-abandon, praise God, at sa lahat ng panahon, we are being sustained by the Holy Ghost or by the power of the Holy Ghost. Hallelujah, pagkat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa ating pagpapatuloy, basahin muna natin ang Hebrews chapter 10, verse number 36, para na, praise God, ito po ang maging batayan po natin sa ating pag-aaral mga kapatid. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat kinakailangan po natin ang pagtitiis. Sa Tagalog nga, Brother Art Francis, tingnan natin. Upang, sapagkat sa madaling panahon, mali. Ayan, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Ayan, patience. Pagtitiis. Praise God. Mahalaga po ba ito mga kapatid? Nitong huling mga araw, sino ba sa inyo ang hindi na nakapagtimpi? Sino ba sa inyo ang hindi na nakapagtiis? O di kaya'y nag-iisip ng give up? Or para bagang muntik na lang, kunting-kunti na lang, ay susuko na. Upang ang inyong nagawa o upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos
ay magsitanggap kayo ng pangako. Ayan mga kapatid, nakalulungkot po, praise God, nitong nakaraang mga araw, ilang mga estudyante na nandito po tayo sa new normal, di ba? Naging nahirapan ng ating mga estudyante sa paraan ng kanilang pag-aaral. Meron po silang pamilian. Yung online class, gamit yung internet, at hindi po lahat, sapagkat hindi po lahat may kaya, at hindi po lahat ay maka-afford ng mga gadget na gagamitin. So, ini-introduce din ng Department of Education yung module. And sad to say, na marami na ang hindi nakapagtimpi, hindi nakapagtiis, na-depress, at ano pang mga bagay na naging weapon ng kaaway upang ang buhay ay sirain. Praise God. At tiyak po natin na ito ay kagagawan po ng demonyo, na maaari din po tayong maging biktima nito pag kulang po tayo sa tibay. Kulang po tayo sa matibay na pundasyon na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Kaya natin ito pinapangaral upang ito'y maging malaking tulong. Higit lalo mga kapatid, sa bawat isa na nasa estado po ng tinatawag nating kahirapan o naging biktima mga kapatid. Meron na pong nagpakamatay dito po sa amin, meron. Doon sa Cebu, meron. Hallelujah. At yun ang masamang balita. Kailang may mga, sa likod po nito, meron ding mga magandang balita. Ika nga sabi ng mga estudyante na average lang, yung average lang, sabi nga nila, praise God, huwag kayong masyadong mamroblema. Huwag kayong masyadong mai-stress. Kagaya namin, average lang kami. Hindi kami magaling, hindi kami matalino, pero chill lang. Ayan. Kaya nga ang sabi rin ng isa, dahil hindi nila nakayanan ng module, ang iba ay kinitil nilang kanilang buhay, nagpakamatay. Pero meron ding nagsabing, praise God, di ko makayanan ang module. Kaya ginawa ko, pinatay ko ang module. Sila na yung pumatay ng module. Alam nyo ba sa mga panahon ngayon, praise God, dapat tayo i-chill lang mga kapatid. May mga bagay na hindi dapat sana natin pinoproblema ng husto. May mga bagay na sana hindi natin binibigyan ng malaking pansin. Sapagkat, praise God, meron pong solusyon dyan. Ang Biblia, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung sinasabi po nating all, lahat na po yun. Hindi lang finances yun. Hindi lang malusog na pangangatawan yun. Hindi lang kagalingan mula sa karamdaman. Kasali na rin doon ang tagumpay. Kasali na rin doon ang pag-aaral. Kasali na rin doon ang pagtatrabaho. Kasali na ang lahat doon kasi sinabing lahat ay idaragdag ng Diyos. Kaya mga kapatid, praise God, if we will keep our focus on the Word of God, kaya ini-encourage natin ang lahat na makinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat dito po natin nakukuha yung mga bagay na hindi natin nakukuha sa sanlibutan. Hallelujah! Sa sanlibutan, andun ang problema,
andun ang depression, andun ang frustration, andun ang trauma, ang lahat-lahat na maging dahilan, andun ang nervous breakdown. Sa sanlibutan lahat yan. Subalit sa salita ng Diyos, sabi ng salita ng Panginoon, sa Psalms chapter 1 verse number 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, nor standeth in the way of sinners. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Tama ba yun? Praise God. O nabaliktad. Basahin natin ulit sa King James Version, chapter 1, verse number 1. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Parang bumaliktad yata eh. Nor sitteth in the seat of the scornful. Hallelujah. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Hallelujah. Sa mga salita ng Diyos, siya po ay nagbulay-bulay nito araw man o gabi. Bakit ko po ito sinabi, mga kapatid? Sapagkat ang dami-daming nangangaral ng mga salita ng Diyos at ang lahat na aking naririnig, mga salita na makapagbigay po sa atin ng dagdag na spiritual na kalakasan, na dagdag, mga kapatid, at sapat na kaalaman upang labanan natin ang lahat, praise God, na mga dadarating pa na mga pagsubok sa ating mga buhay. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, if we will keep our focus on the Word of God, hallelujah, kung mananatili po tayo na nagko-concentrate, ang ating mga mata, ang ating mga isipan is in the Word of God, because we will meditate it day and night. Araw at gabi ay pag-isipan po natin, pagbulay-bulayan po natin. Maganda po ang maging resulta nito, mga kapatid. Verse number 3, ito po ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Psalms chapter 1 verse number 3. Sabi niya, but he shall be like a tree planted by the rivers of water, and bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ito po yung pinaka-source po natin. Source ng ating kaalaman, source ng ating kalakasan, source ng ating kapayapaan, source ng ating tagumpay at kasiyahan sa buhay. Lahat ng ating kinakailangan ay dito lang po natin masusumpungan, mga kapatid. Sapagkat if we will keep our focus on the Word of God, sabi ng Bible, kagaya po tayo ng isang puno na itinanim sa gilid ng sapa, mga kapatid, at siya po ay namumunga sa takdang panahon. Ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta, mga kapatid. Praise God. At sabi ng Biblia, anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ito yun ang pangako ng Diyos. Ano man ang ating gawin, maging pag-aaral, maging pagtrabaho, maging sa lahat ng aspeto ng ating buhay, giginhawa po tayo if we will keep ourselves attached to the vine. Kung tayo'y mananatiling nakadugtong sa pinakapuno na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Verse number 4, mga kapatid. Hallelujah, in King James. Sabi niya, mga kapatid, hallelujah, the ungodly are not so, but are like the chaff which with the wind driveth away. Sabi niya, ngunit yung mga hindi naniniwala at walang Diyos sa buhay, sabi ng Biblia, they are considered as masasama. Ay hindi gayon, kundi parang ipa na tinataboy ng hangin. Kaya mga kapatid, yun, walang ang kabuluhan ang kanilang buhay. Hallelujah, kunting problema, kunting pagsubok, sumusuko ka agad at hindi nakapagtiis. Kaya sabi ng Biblia, kung tayo makapagtiis lamang, praise God, tatanggap po tayo ng ganti ng Panginoon. Balikan natin ang Hebrews chapter 10 verse 36, mga kapatid. Side trip lang po yun. Hallelujah. Naway sanaya, naunawaan nyo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ito,
Sabi po niya, for the law having 10:36 po, praise God. Ito po ang sabi, mga kapatid. For ye have need of patience. Kinakailangan natin ang pagtitiis. Oh, amen. Baga malito po tayo. Ano ba itong sinasabi ni Pastor Art? Praise God. Hallelujah. Giginhawa tayo. Tapos kailangan nating magtiis. Di ba kayo nalilito, mga kapatid? Praise God. Nais ko pong isa-isahin po to para maunawaan po natin. Hallelujah. Ang sinasabi ko po dito, na bagay na ating pagtitiisan ay may kinalaman po sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Sapagkat ang daming ginagawa ng dyablo upang hadlangan po tayo. Kaya minsan, pag hindi pa natin naabot, yung pangako ng Diyos, natural, meron po munang pagtitiis. Paano po natin masabi at magkaroon po tayo ng tunay na patutuo kung hindi po natin nararanasan ang mga bagay na ito at napagtiisan? Hallelujah! Hanggang sa tayo ay naging matagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito po, mga kapatid, ang nais kong ituro sa atin. Siguro yung iba ay sa mga oras na ito ay hindi na po nagtitiis. Tumatanggap na po ng pangako ng Diyos. Tumatanggap na ng mga biyaya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. At ang mensaheng ito ay para po sa ating mga kapatiran na hanggang sa mga oras na ito ay nagsastruggle pa rin. Naghihirap pa rin. Parang lumalaban pa rin, mga kapatid. Hallelujah. At nais kong pagtibayin ang inyong pananampalataya. At ngayon pa lamang sabihin ko sa inyo, huwag po tayong susuko. Praise God. Hallelujah. Because sapagkat ika'y mananatiling victorious. Ika nga, you will stay winner. Panalo ka hanggang sa oras na ikaw ay mag-quit. Ibig sabihin, maging talunan ka lang sa oras na ikaw ay tatalikod. Hallelujah! Maging talunan ka lang sa oras na ikaw ay susuko. Subalit hanggang ngayon, dumaranas ka man ng kahirapan, sabihin ko sa iyo, panalo ka pa rin. Hallelujah! At sigurado pa rin ang iyong panalo kung ikaw ay makapagtiis hanggang sa oras na naganap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Praise God. Ano baga ang mga bagay na dapat nating malaman dito? Ito po yung mga napaka-practical na mga sikreto. Praise God. Paano ba, Pastor? Paano ko ba makayanan? Paano ko ba i-develop yung perseverance? Yung parang courage na mananatili, praise God, hanggang wakas. Praise God, di ba kailangan natin to? Ika nga, mayroong mga tips nga mga kapatid, paano itong gawin natin? Kaya, praise God, ito pinag-aralan ko upang maibahagi ko sa inyo. At itong mga bagay na to ay naranasan ko rin. And that I can consider my life, hallelujah, na ngayon, praise God mga kapatid, after all, sa mga paghihirap, after all, na ginawa ko ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay naganap sa buhay ko lagi at araw-araw.
tumatanggap po tayo ng biyaya na nagmumula sa Diyos. At yung mga dating napaka-big deal na mga problema sa atin, ngayon ay hindi na problema. Para bagay na, ay wala pala yan. Praise God, ang liit pala yan. Mga kapatid, sapagkat nagmamature na tayo. Nasa hustong gulang na tayo. Lumago na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Una-unang sikreto ito. Accept the unchangeable. Tanggapin mo raw yung mga bagay na hindi na kayang baguhin. Praise God. May mga bagay-bagay sa buhay natin, mga kapatid, na hindi na natin kayang baguhin. Meron din tayong mga desisyon sa buhay na kahit nagtitiis ka, ay di mo na kayang baguhin. Kaya anong kinakailangan, Sister Alma? Tinatanong ko po yung asawa ko. Ano bang kaya mong gawin? Tanggapin mo na lang na ang mga bagay na yon ay hindi mo na kayang baguhin. O, kagaya ng, gagawa po ko ng example. Ha? Kanina, napag-usapan po ni Pastor Jerry yung about family, relasyon ng ama sa mga anak. Maging ang relasyon ng mag-asawa, yung babae at saka lalaki. May mga pangyayari ba na hindi na pwedeng baguhin? Ha? Praise God, na dapat na nating tanggapin. Kagaya ng pagtanggap natin. Nung ipinanganak po tayo sa mundong ito, hindi po tayo binigyan ng karapatan ng Diyos upang mamili kung sino ang ating gustong maging ama at gustong maging ina. Kuha nyo ba? Sana kasi kung tayo lang ang bigyan ng kalayaan mamili, gusto natin yung mabait ang ating ama, mabait din ang ating ina. Pero kung ang kinagisnan mong parents, ayun na, hindi na po yan magbabago. Siya na ang tatay mo sa laman mula nang nabuhay ka hanggang kamatayan. Pangalawang halimbawa, yung pagpili mo ng mapapangasawa. Balikan ko to mga kapatid. Sapagkat yung pagpapangasawa ay sagrado po yan. Kaya kung ika'y binata at dalaga na nakikinig ngayon, sana bago kang magpili ng iyong mapapangasawa, pag-isipan mo yan ng mabuti. Hindi yan pabugso-bugso lang ng damdamin. Kasi sa harap ng Diyos, sa oras na ikaw ay nanumpa na ang isang babae o ang isang lalaki ay yung pakasalan, siya ay maging asawa mo mula ng araw na kayo ikinasal hanggang ang isa sa inyo ay mamatay. Kaya tinatawag yang till death do us part. Ayan. Kaya sa pagpili ng pag-asawa, pag yung babaeng na pangasawa mo, may bagay na hindi mo gusto, may bagay sa kanya na parang ayaw mo kasi nung dalaga pa siya o binata pa siya, hindi mo nakikita. Praise God. Yung relasyon nyo bilang mag-asawa ay hindi mo na po yung pwedeng baguhin. Mayroong guidelines ang Bible dyan. May guidelines ang Bible dyan. Kaya what God hath joined together, let no man put asunder. Yan, mga kapatid, medyo sensitibong subject to. Kasi may mga kapatiran tayo na once naging biktima. Ang yung iba, mga single mom, single parents. Yung iba ay naging biktima ng broken relationship. And then mga kapatid,
Siguro mapag-usapan natin yan sa mga susunod na mga panahon. Praise God. Hallelujah. But I don't judge anybody, mga kapatid. Hindi po ako nanghuhusga kahit kanino, mga kapatid. Tayong lahat ay may karapatang magbago. Tayong lahat ay may karapatan to change our mind, to change our position. Mga kapatid, kahit na minsan ay masasaktan po tayo. Because, praise God, all we have to do, hallelujah, but in order for us to be enabled to develop perseverance, praise God, is to accept the unchangeable. Tanggapin natin ang mga bagay na hindi na natin kaya pang baguhin. O, kagaya yung sabi ko, hindi mo kayang baguhin kung sino ang maging tatay mo, sino ang maging nanay mo. Praise God. Hindi mo rin kayang baguhin kung sino ang mapangasawa mo. Sapagkat yung nanumpa ka sa harap ng altar na siya lang mapangasawa mo, anumang kapintasan may makita ka after sa iyong kasal, dapat mo na lang niyang tanggapin ng buong puso na siya yung napangasawa mo. Ayan. Kaya mga kapatid, praise God, endurance also describe as the courageous acceptance of everything life can do to us. Ito po ang isang tawag dito, courageous acceptance. Yung malugod po nating tinanggap ang lahat ng bagay patungkol sa buhay at kung ano man ang maaring gawin nito sa atin. Praise God. And the transmitting of even the worst event into another step on the upward way. O isang bagay, mga kapatid, na may transmit natin ang pinakamahirap na mga pangyayari sa ating buhay upang ito po ay maging isang step, maging isang hakbang upang tayo ay magpapataas. Hakbang upang tayo ay lumago, mga kapatid. So harapin natin ang kung anumang bagay na sa palagay natin hindi na natin kayang baguhin. Praise God, hallelujah, sapagkat may mga bagay talaga sa buhay that are inevitable. Hindi natin maiiwasan. Kagaya ng buhay, sometimes life is not fair. Kaya ba sabi natin, ang buhay ay hindi pantay. Ang buhay ay hindi patas. Ang iba ay nabiyayaan ng matangos na ilong. Ang iba ay nabiyayaan ng di ko na lang i-mention. Tama lang. Kahit pango, pero salamat pa rin sa Panginoon sapagkat malaki naman ang butas. Maluwag ang paghinga. Kasi may kakilala ako, napakatangos ng ilong, nahihirapang huminga. O, saan ka mamili? Matangos ang ilong, mahirap huminga. Pango ang ilong, maluwang ang paghinga. So that's inevitable. Yung iba ay hindi nakukontento. Pinalitan. Pinatangos. Praise God. Kaya mga kapatid, hallelujah, most people ay hindi na original. Yung iba fake na yung kilay, fake na rin yung puwet, fake na rin yung ilong, fake na yung tenga, lahat-lahat ay fake, mga kapatid. Sa madaling sabi, ritokado, mga kapatid. Sapagkat hindi po nila tanggap ang mga bagay na hindi na kayang baguhin. Kaya mga kapatid, sometimes life is not fair. Injustice. Yung tawag dito, walang hustisya. Injustice. Hallelujah. Minsan,
Yun rin ang ating maraming pakikipaglaban po dyan. Or sometimes in one way or another. Praise God. We fall out of unluck. Kagaya ba nung sinabi ko sa ninyo nung nakaraang Martes, na yung piloto ay napunta doon sa bukas na pintuan ng eroplano. Biglang hinigop ng pressure. Hallelujah! Nahulog. Muntik nang mamatay. Buti na lang nakahawak doon sa hagdan ng eroplano. Ganon minsan ang buhay natin. Kamuntikan na talaga. May mga bagay na hindi natin maiwasan. Pero itong lahat, mga kapatid, ay sadyang tumutulong sa atin. Praise God. At masabi po natin that God is in charge of our lives. Masasabi natin ang Panginoon talaga ang tunay na may hawak ng ating buhay. At ang tanging hangarin niya para sa atin na tayo ay lumago, hallelujah, in the likeness of His Son, Jesus Christ. Lumago po tayo sa ating paglilingkod. Hallelujah! So mga kapatid, anumang mga bagay na dumarating at pumasok sa ating mga buhay, sometimes unfavorable circumstances, sometimes tragic events, sometimes irritating people. Hallelujah! Ito pong lahat ay sadyang dumarating sa ating buhay. It is for to develop our character. Ito po'y binigay ng Diyos sapagkat ito po ay para sa ikalalago ng ating, ano ba yung character? Batasan, kinaiya, ng ating pag-uugali, mga kapatid. Kaya minsan magaling rin yung Panginoon. Yung tahimik yung asawang lalaki, madaldal naman yung asawang babae. Bira ka lang talaga makakita ng magpartner na parihong tahimik lang. Ano kayang resulta ng pamamahay? Kung hindi kayo nagkikibuan ng asawa mo kasi pareho kayo hindi mahilig magsalita? Wala. Boring yan, mga kapatid. And if it happened, kung nangyari man, na hindi mo inakala, nung dalaga pa, tatahimik. Pero nang nag-asawa na kayo, after 1 month, o 1 taon, naging machine gun na. Hindi mo na mabago. Kahit anong gawin mo, parang ganun na. Ang gawin mo, tanggapin mo na lang, kasi bigay ng Diyos yan para sa'yo, upang subukin kung gaano ka makapagtiis. To develop your character. Kagaya sa akin, mga kapatid, siguro ibabahagi ko na rin sa inyo, hindi naman siguro ito kakagalit ng asawa ko. Kasi sa pag-asawa ko, sa asawa ko, wala nang pinakamabait na babae na kilala ko sa buhay ko, yung asawa ko, mga kapatid. Praise God, pumapalakpak Sister Alma. Nung una at bago pa kaming nag-asawa, ang lagi po naming argumento, ano ba yun sa Tagalog? Lagi po naming, sa Bisaya pa, lalis ba? Kasi, nung pag-asawa ko, siyempre, pag lalaki ka, yung parang hinahanap mo na asawa, yung parang kagaya din sa nanay mo. Kasi doon ka lumaki sa bahay eh. Sa nanay mo lumaki ka. Hindi nung nag-asawa kami, yung expectation ko na para bagang nakita ko sa nanay ko, pag pumunta ng palengke, ay magdala ng basket. Yung basket na gawa sa, ano ba yan? Uway man na sabi saya. Ratan ba? Yung ratan na basket, malaking basket. Tapos mamalingki, punta ng palengke, mamili ng gulay, lahat-lahat ng kailangan sa bahay,
bibilhin na. Tapos dalhin sa bahay. Yun talaga yung expectation ko sa asawa ko. Kinasal na kami, nung mga ilang buwan mga kapatid, sabi ko, siguro, ganito lang talaga yun. Praise God, baka nahiya lang, baka sa sunod na buwan, magdadala na to ng basket. Kaya yun ang lagi po naming parang, hindi naman, nag-argue lang, hindi naman nag-away talaga. Sabi ko, bakit hindi ka magdala ng basket? Pag pumunta ka ng palengke at mamili lahat, kumpleto yung bilhin mo. Sabi niya, bakit? Kasi yun ang nakikita ko sa nanay ko. Yang katwiran niya naman, nanay mo yun eh. Iba ako sa nanay mo. Hanggang medyo matagal ko rin, hindi ko matanggap mga kapatid. Hanggang sa kalaunan, siguro mga 10 taon, sa biyaya ng Diyos, 26 years na kami ni Sister Alma. Mag-26 years na. Siguro mahigit 10 taon. Parang gusto ko pa rin. Yun pa rin. Pag ma-remember ko, pag galing siya ng palengke, i-remind ko yan, bakit hindi kagaya ng nanay ko magdala ng basket? Pero nung nagkalaunan, mga kapatid, nasabi ko sarili ko, hindi ko na talaga kayang baguhin to. Tanggapin ko na lang talaga to, na pag pumunta ng palengke, hindi talaga nagdadala ng basket. At yun mga kapatid, praise God. Hindi naman pwede na yun lang maging dahilan na maghiwalay kami. Hindi naman yun ang maging dahilan mga kapatid na lagi na lang kaming mag-aaway. May mga bagay kaming hindi pinagkasunduan na ang kinakailangan lang, tanggapin natin kung ano yung nandyan mga kapatid. Praise God na hindi natin kayang baguhin. It is somewhat like there are irritating people around us mga kapatid. Hindi mo talaga yan maiwasan. Kahit magaling ka na pastor, magaling ka na preacher, hallelujah, magaling ka na evangelist, praise God, meron talagang magre-reklamo pa rin. Hindi talaga yung perfect, meron talagang mag-i-irritate sa'yo. Kaya yun, nilagay ng Diyos para subukin ang pagtitiis mo. Kaya nga sabi ni Pastor Umpad, sumalangit na ang kaluluwa ni Pastor Umpad, namatay na po siya. Pero sabi niya, pag mayroong mga chismosa sa church nyo, dapat kayong matuwa. Bakit? Kasi mag-iingat ka. Baka machismis ka. Minsan sinasadya rin niya ng Diyos na nasa church. Hallelujah. Kaya mga kapatid, si Judas nga nabackslide pa. Kaya tayong mga pastor, gusto natin wala talagang mabackslide sa member natin. Nais natin lahat-lahat maging faithful, lahat-lahat mga kapatid, magbago. Pero sabi pa nga ng iba, si Judas, he has the best preacher. He has the best teacher. He has the best miracle worker. He has the best evangelist. It is no other than Jesus Christ. Pero nabackslide pa rin si Judas, mga kapatid. Kasi yan, lahat ng yan, ay inilagay ng Diyos, hallelujah, to develop our character. Para i-develop yung ating pag-uugali, be it good, bad, or indifferent. Our response to life irritates, forms our character. Ano man yan, maging maganda, maging masama, maging kakaiba, praise God. But sometimes, ang ating naging response sa buhay, praise God, dahil yung mga bagay na nakakairita sa atin, ito po siyang talagang nagfo-form ng ating karakter. Ito po siya ang nagpapatatag sa atin. Upang makapagtiis po tayo. Kaya minsan, yung kasama natin sa trabaho, kasama natin sa buhay, hindi tayo pare-pareho. Hindi pare-pareho. We have the difference, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, mayroon tayong taong gusto na hindi naman gusto ng iba. Praise God. Pero yan nilagay ng Diyos upang ma-develop yung ating karakter, mga kapatid. I just want to give you an example tonight, mga kapatid. Praise God. Sana magkapagtiis po kayo. Ito kasi yung subject ko Praise God. You are patient enough, hallelujah, na mananatili habang
ako po'y nangangaral sa inyo, mga kapatid. Alam nyo ba itong isang tinatawag nating pearl? Ano ba yung sa Tagalog? Perlas pa rin po ba? Hallelujah! Yung pearl o perlas ay nade-develop po yan sa loob ng isang oyster. Para bagang oyster. Basta alam nyo na yan, oyster, mga kapatid. Hallelujah! Ito po siya ang nagbibigay ng napakagandang larawan sa pagiging magkaroon ng positive response to life's irritants. Ibig sabihin, siya po ang para makapagbigay ka ng positibong response sa mga irritants, yung nakakairita sa ating buhay. Yung nakakairita, yun po nagpapasama ng ating araw. Minsan nagpapasama ng ating gising. Minsan sumisira ng ating mood. Hallelujah, mga kapatid. Pero alam nyo ba, may magandang halimbawa po dito. Hallelujah, alam nyo ba na ang isang perlas o pearl, hallelujah, is a product of pain. It is a product, ay isang produkto ng, sa Bisaya pa, kasakitan or pain. Masakit na karanasan. Ayan. Praise God. Hallelujah. Now, ang mangyari kasi, yung isang oyster, habang nasa karagatan po siya, habang bumubuka po siya bumubuka yan at sumasara. Magkaroon ng isang alien substance, isang bagay, kagaya ng maliit na buhangin o a grain of sand. Now, praise God, ito po'y makapasok doon sa isang shell ng isang oyster. And then mga kapatid, sa pagpasok nito sa loob ng isang oyster, praise God, magkaroon po ng ang oyster doon na tahimik na kumikilos, magkaroon siya ng irritant. Para bagang something na dyan sa bibig niya na para bang murabag ka ng kasulay na mo anang na irritant sa imong baba. Kada bitang murag naidaot kang ipon pero karon sanay na mga tao kay magbutang man pud na sila brace ug ako di man ko kagwanta ana mo bitaw nga gipahimuan ko sa kong asawag postizo as kang mahala pero wa gyud ako magamit maigsoon kay murag akong paminaw nako nahimo siyang irritant akong dila di mo hunong og kanang liyok-liyok basta may something nga murabag unusual nga nasulod sa akong bibig. Praise God. Ganito rin po ang mangyari sa isang oyster. Pag may pumasok na isang irritant, kagaya ng buhangin doon sa loob ng isang oyster, praise God, ang mangyari po, ang lahat ng mga bagay na mga maliliit na sensitibong bagay na nasa loob ng oyster, ay mag-uumpisa po itong pupunta doon sa spot, doon sa lugar na mayroong irritant. And then, mag-uumpisa po itong mag-release ng tinatawag na healing fluids. Para bagang laway. Lalawayan niya yung bagay na foreign. Mula sa labas, kagaya ng buhangin. Pagkatapos, mga kapatid, hallelujah, lalawayan niya yun. Praise God, hanggang sa matagal na panahon. Hallelujah, lalawayan niya yun hanggang sa matagal na panahon. Praise God. Or else, kung di niya yun gawin mga kapatid, mananatili siyang dormant na hindi siya mag-produce ng isang pearl. Hindi siya magbubunga. Kaya mga kapatid, sinasadya minsan na sa pagbukas ng oyster, ng kanyang shell, may napasok na irritant at yung oyster naman,
automatic yon. Magre-release siya ng healing fluids. Hallelujah. And then mga kapatid, eventually, yung irritant, matabunan siya nung laway ng oyster. Mga kapatid, mapunan siya, matabunan siya hanggang siya yung mga sugat doon sa oyster ay maghihilom at gagaling, mga kapatid. Hallelujah, sa pamamagitan, praise God, ng isang nabuong pirlas. Nakuha nyo ba yung point, mga kapatid? Ganito rin sa ating mga buhay. Praise God. Alam nyo ba yung pearl? Napakamahal nun. Isang gem yon. Hallelujah. Na mayroong matinding history bago po naging isang perlas yun. Praise God. And it is a symbol of stress. Hallelujah. The precious tiny jewel is conceived through irritation, burn of adversity. Ito po yun, mga kapatid. Di ba? Hallelujah, inaawit natin. We are the gathered gold, gathered in one accord. Hallelujah, sa harapan ng Diyos, para po tayong isang perlas, mamahaling bato, mamahaling bagay. Pero hindi po yun nangyari overnight, mga kapatid. Maraming oyster, nasa ilalim ng dagat, na nagsasuffer, nagtitiis ng mga sugat, nagtitiis sa mga irritants sa matagal na panahon upang makapagbunga ng isang tinatawag nating perlas. Hallelujah! Kung walang pagsusugat, kung walang irritation, kung walang interruption, hindi po ito maging perlas at wala pong maging perlas. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kung walang pagsubok sa iyong buhay, kung walang irritating moment sa iyong buhay, hallelujah, kung wala kang naging kaaway sa iyong buhay, hindi ka po lalabas na maging isang perlas na mamahalin. Hallelujah, mamahaling perlas, mga kapatid. Kaya praise God, sa ating mga buhay, kung tayo po, praise God, ay napalibutan ng samot-saring pagsubok, hallelujah, at ito po'y umiikot sa ating mga buhay. Mga kapatid, praise God, hallelujah, huwag po tayong dapat magalit, huwag po tayong magsobrang mag-react. Kung sometimes, ang tatahimik ng ating buhay. Sometimes, praise God, palagay natin para bagang naging dormant lang tayo. Walang problema, walang responsibilidad, walang kung ano, walang pakialam. Subalit, nung dumating si Jesus sa buhay natin, para bagang naramdaman natin, naging magulo, inuusig po tayo, pinipersecute tayo, pinagtawanan po tayo, nire-reject po tayo, ang daming sumasalita against po sa atin, sinichismis po tayo. Pero alam nyo ba, that's just a foreign object, hallelujah, na naging irritant so that you will produce pearl in your life, mga kapatid. Kaya kailangan nating tanggapin, hallelujah, ang mga bagay that are unchangeable. Accept the unchangeable. Praise God, sapagkat sa madali at matagal, hallelujah, tayong lahat, praise God, ay lalabas na maging isang, praise God, perlas sa harap ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. Ang sarap pa sana dami pa sanang gusto kong ipangaral sa inyo. But I've been talking too long. Sa gabing ito, sana marirealize po natin yan. Minsan, na-remember ko pa nga
di natin alam, di talaga natin nababasa kung anong nasa isipan ng Diyos. Minsan, kinakailangan pa nating dumaan sa matinding pagsubok. Minsan, kinakailangan pa natin dumaan ng matinding paghihirap before na-realize natin that we need God. Kailangan natin ang Diyos. Ito po yung sabi ni James sa James chapter 1 verse 2 up to verse number 4. Para ito sa mga kapatid natin na para bagang nasa iyo na ang lahat ng mga pagsubok. Nasa iyo na ang lahat ng mga kahirapan. O nga, ngumingiti ka nga sa labas, pero yung puso mo ay nasasaktan. O nga, buong buo ka sa labas, pero sa loob, durog na durog ka, kapatid. Pero kaya mo bang tanggapin sa gabing ito that those are just irritants to develop something special from you? To develop something precious from you. Dito inilalabas po ang ating tamang pag-uugali kung sino ba talaga tayo. Because Christianity, it involves our character. And when character is developed, pag na-develop ang character, wala nang ibang mangyayari sa iyo kung di tatanggap at tatanggap ka ng lahat ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, isipin mo na ang mga irritants na ito ay dumating upang subukin ang iyong pagtitiis. But let the process go. Pahintulutan mo na ang proseso ng Diyos ay magpapatuloy. It will go on until that endurance is fully developed. Hayaan mo hanggang sa endurance is fully developed. And you will find you have become men and women of mature character. You cannot expect maging mature ka sa Panginoon kung walang pagsubok na dumating sa iyong buhay. Sabi nga ni James, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting for nothing. Wala na po tayong kakailangin pa. Pag naging perfect na ang pagtitiis sa ating mga puso. Sana sa gabing ito, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Hallelujah. At hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay upang pasalamatan siya. Purihin siya. Oh, hallelujah. Kaya if you have been hurt today, you've been hurt tonight, you better make a decision. Panginoon, tanggapin ko. There are things that unchangeable. May mga bagay, Panginoon, na hindi ko matatanggap at hindi ko mababago. Pero turuan mo akong tanggapin itong lahat, Panginoon.
sapagkat ito po ang kinalulugod mo sa aming mga buhay. Alam mo ba, sometimes, praise God, iba-iba kasi yung reaksyon natin eh. Pag may nagsalita against sa atin, nagre-react agad tayo. And I believe that's normal. Kasi nagpaalala po yan. Hindi po tayo patay, buhay po tayo. Minsan, naging violente rin ang ating reaksyon. Pag siniraan po tayo, nagre-react agad tayo. Minsan, pag ginalaw yung pride natin, nagre-react agad tayo. And that's normal, mga kapatid. Because after that, we also realize that we need to forgive. That we need to be patient. Kaya minsan, maraming mga tao nagkakasala po sa atin. Kahit na tayo Kristiyano na, bakit kaya ito nangyayari? Ang lahat ng ito ay may dahilan upang matuto po tayong magpatawad. Minsan, nabibigo rin tayo. At minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Ito mga kapatid, sapagkat may layunin ng Diyos. Nais ng Panginoon, paalalahanan po tayo na wala po tayong ibang gawin kundi ang manalig sa Kanya. Mga minamahal sa gabing ito, ako'y ulbos na umaasa na handa po tayong tanggapin ang salita ng Diyos. Sa totoo, hindi ko alam anong pagsubok mayroon kayo sa mga oras na ito. Hindi ko alam anong nilalaman ng inyong mga puso. Siguro yung iba may kabigatan. Yung iba, andun pa ang puot. Alam nyo ba yung bitterness, yung puot? Pag hindi po tayo nakamove on dyan, yun ang sisira ng ating mga buhay at gawing impyerno ang ating buhay kahit nandito pa tayo sa mundong ito. Ang galit, huwag po nating ipahari yan sa ating mga puso. Yung tampo, huwag ka nang magtampo, kapatid. If you failed, learn to forgive. Ano bang ibig sabihin, Pastor? Ang dami mga tao, mayroong regret sa buhay. Hindi umaasenso, hindi lumalago. Kasi hindi po nila kayang patawarin ang kanilang mga sarili. Lahat ng bagay, minsan sinisisi po nila sa kanilang kahinaan. Sinisisi nila sa kanilang pagkakamali. But I encourage you tonight, bago ka makapagpatawad ng kahit sino mang nagkakasala sa iyo, pwede ba sa gabing ito, patawarin mo muna ang sarili mo. Patawarin mo ang iyong sarili. Yes, sabihin mo, God, I need to move on. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nobody is comfortable with irritants. Pero sometimes, ito pong lumalabas, nagpapalabas, that something na sa ato that will make us pure in the sight of God. Maraming salamat po mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Sa ilang sandali, ako po'y manalangin sa inyo
Panginoong Hesus, sa gabing ito, praise God, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan. Kami nagpapasalamat, Panginoon, na pinunasan mo kami ng iyong banal na Espiritu at nilukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. O God, ang panalangin ko sa gabing ito, pagpalain mo ang lahat naming mga kapatiran. Hallelujah, sa lahat ng dako ng buong mundo. Praise God, sa gabing ito na nakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Continue to bless them. Continue to pour out your Spirit upon them. Hallelujah. Patuloy mo po silang, Panginoon, gabayan sa kanilang paglago. Hallelujah, sa iyong gawain. Tulungan mo po kaming tanggapin ang mga bagay na hindi na namin kayang baguhin sa aming mga buhay. Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon, kung ito ay sadyang nandyan, Panginoon, upang i-develop ang aming karakter. Then thank you, Jesus. Thank you for everything. We love you, God. We praise you. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Amen! Praise God! Amen! Mga kapatid, dalangin ko sa Diyos, sabay-sabay po tayong lalago sa gawain ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong maging handa sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na ang ating karakter, huwag po nating hayaan na ang ating pag-uugali ang siyang maging dahilan na tayo hindi makasama sa Diyos sa panahon ng rapture, mga kapatid. Pasalamatan na natin magmula ngayon. Pasalamatan natin yung mga taong nakakasakit sa atin. Pasalamatan natin yung mga taong naging dahilan na naha-high blood po tayo, nagagalit po tayo. Pasalamatan natin yung mga tao na kinapuputan po natin sapagkat andyan po sila for a purpose, upang i-develop ang ating karakter, upang tayo ay mag-i-endure, upang tayo ay makapagtiis hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. God bless you. God bless you, mga kapatid. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Bago po tayo magtatapos sa gabing ito, nais kong pasalamatan ang bawat isa, praise God, na hallelujah, naging kabahagi po ng gawain ito. At nagpapasalamat din ako sa Word of God. Salamat na lagi niyo po akong sinasamahan hanggang sa Sabado muli ng umaga in our Saturday morning devotion. Hallelujah, marami pa rin po tayong matutunan, mga kapatid, mula sa Word of God. Salamat Eagles Wing, salamat 4 PM Prayer Warriors, salamat, praise God, Pinoy Channel Andorra, salamat, praise God. Itong awit na naririnig nyo ngayon, napagagandang awit. Awitin po ito ni Sister Sunshine Aquesta, isang, hallelujah, contestant po natin sa Pinoy, ano ba yun? Pinoy Got Talent? Ano ba yun? Ganun ba yun? Praise God. Hallelujah. Christian Got Talent, mga kapatid. Hallelujah. At nabibless po ko tuwing naririnig ko ang awit na ito. Suportahan po natin ang Pinoy Channel Andorra at Christian Got Talent. Purin po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gabing ito, hallelujah, bago po tayo magtatapos, praise God, muli po akong nagpapasalamat sa inyo. Higit lalo yung mga kapatiran din po natin, praise God, na buong puso din po na nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Pa-shoutout po kay Sister Salome Ramirez, magandang gabi po sa inyo. Sister Jeraine Sumikan, magandang gabi po sa inyo. Evelyn Sumugat Bulawan, magandang gabi din po. Brother Michael Mahinay Ortanisa, magandang gabi din po. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sana naman ay may natutunan po kayo, mga kapatid. Salamat sa inyong lahat ng mga comments. Salamat sa
sa lahat po ninyong mga reaction sa ating program. Yan lahat ay pinapasalamatan ko. Suportahan din natin ang lahat ng nagla-live streaming. Pastor Melvin, Pastor Cesar Birano, Pastor Eugene Ribuyas, Pastor Melissa Angat Belly. Maraming salamat. Suportahan rin natin sila, mga kapatid. Hallelujah. At pansamantala po kung mamaalam sa inyo sa gabing ito, Brother George de la Cruz, maraming salamat. Praise God. Si Brother Jeremy Hong dyan sa Zamboanga City, maraming salamat. God bless you. Sister Elsie Ferolino Manriquez, Brother Jan Caso, maraming salamat. Hallelujah. God bless you. Sister Iris Dugo, Isaiah Dugo, maraming salamat. And the love of Gales. Ayan, praise God. Hallelujah. Hindi tayo matapos dito, mga kapatid. Thank you for the joy of the Lord is our strength. God bless you all. I love you, mga kapatid. Hanggang sa Sabado muli ng umaga, magsama-sama po tayo. In Jesus' name.